Ito, ito yung gustong-gusto kong bigyan ko ng opinion ko reaction ko. Kasi matagal na itong pinagdidebatihan eh. Dahil nga dyan, gusto ko talagang maglabas ng sarili kong opinion. Kasi ito, matagal na itong di pinagdidebatihan, pinagtatalunan sa social media. Naging mainit na usapin ito eh. Maraming mga content creator, mga hindi content creator ang naglabas ng kanilang pahayag o saloobin patungkol dito sa usaping ito. Makalipas nga ng ilang buwan, medyo nanahimik ito. At kanina, nakita ko habang ako nag-scroll sa social media ko, nakita ko yung post ng ABS-CBN na ito. Ito nga yun. Ang tanong dyan, ang sinasabi dyan, ano ang inyong opinion sa mga anak na obligasyon alagaan ng mga magulang sa kanilang pagtanda? Alam natin, maraming naging sabi niya, maraming pagtatalo dyan. May mga nagsasabi kung mahal mo ang iyong magulang, alagaan mo sila. Meron din nagsasabi na hindi obligasyon ng mga anak ang magulang. Pero ako pabor ako sa sinasabi na kung mahal mo ang iyong mga magulang, alagaan mo. Diba? Kasi sa totoo lang, ako, sa base sa aking karanasan, hindi kami mayaman o mahirap lang kami, isang tuka lang kami. Pero nung tumanda yung mga magulang ko, hindi ko naman pinabayaan yung mga magulang ko. Kung ano yung kaya kong iabot ko, ibibigay ko. Kahit wala ako. May ganun ako may ganun akong experience. Hindi naman yun sa pagtanaw ng utang na looban. Yun ay respeto, pagmamahal ng isang anak. Diba? Kasi sila nagbihis sa akin, sila nagpakain sa akin, sila nagpaaral sa akin. High school graduate lang ako, hindi ako tapos ng college. Pero, hindi naman ako naghinanakit. Kaya, kung ano yung kaya ko maibigay, dahil hindi wala naman akong pera, binibigay ko. Pinipilit kong makuha at maibigay ko sa kanila. Nang sa gayon makaganti naman ako ng ginawa nila sa akin. Hindi naman ako inuobliga ng aking mga magulang na piliting magbigay sa kanila ng kung ano man yung halaga. Humihingi sila sa akin, oo. Humihingi sila, pero hindi ako inuobliga. Siyempre, natural, wala na silang kakayahang magtrabaho. Dahil nga may mga edad na sila, matatanda na sila. Alangan na may magtrabaho sila. Paano kung may mangyari sa kanila? Diba? Sino ba problema? Ako rin naman. Sa totoo lang tumanda yung mga magulang ko. Ilang kami magkakapatid. Pero mas ako yung nagpupursige para mabigyan ko sila. Diba? Kung ano yung kaya ko, ibibigay ko sa kanila. Kasi nga, ayaw ko makita yung mga magulang ko na matulad dun sa ibang mga matanda sa lansangan na parang pinabayaan na ng mga anak. Kung mapapansin po ninyo, kahit sa social media, makikita ninyo yung mga matatanda, sinasaktan nila, pinapalayas nila. Meron pa nga ako nakita sa social media na binalot lang sa banig, initinapon yung kanilang mga magulang. Para sa akin, hindi yung katanggap-tanggap masakit yun para sa akin. Ayoko makita yung ganun yung magulang ko. Kaya hindi ko pinabayaan yung magulang ko. Kahit hindi man nila naibigay sa akin ang lahat, hindi ako nag-isip ng ganun o gawin yun sa magulang ko. Kasi para sa akin, yung mga ganon, ikaw walang respeto. Hindi ka marunong tumanaw ng utang na loob. Tayo mga Pilipino, sabi nila, toxic culture, yung tanaw na utang na loob na hindi kayang bayaran. Hindi yung toxic culture, yun ay respeto. Respeto dun sa taong nagbigay sa'yo ng tulong. Para sa akin binigyan ako ng tulong na kahit hindi ko inihingi, andyan sila. Tinulungan nila ako. Sasabihin niya na naman na, pero obligasyon ng mga magulang yun Hindi yun obligasyon ng mga magulang. Yun ay pagmamahal nga. At kung sasabihin nyo sa harapan ko na hindi obligasyon ng mga anak na alagaan ng kanilang mga magulang, parang binastos mo ng Diyos. Dahil ayon sa nasusulat sa 1 Timoteo, 1 Timoteo, Artikulo 5, versikulo 4, na ang mga anak na nag-aalaga o gumaganti sa kanilang mga magulang ay kinalulugdan ng Diyos. Yan ay utos ng Diyos. Yan ay nabasa ko yon. Kung sasabihin mo
na hindi obligasyon ng mga anak, para mo na rin sinabi na wala kang pananampalataya sa Panginoon. Hindi ka naniniwala sa Kanya. Para mo na rin sinabi na tinatalikuran mo ng Diyos. Di ba? Ang pagmamahal sa magulang ay kinalulugdan ng Ama ng Diyos. Tsaka sa isang banda, ang nakikita kong katwiran nila ang katwiran nilang ganyan kasi nga sila may trabaho. Kumikita sila samantalang mga magulang nila. Parang ang nakikita ko diyan, ayaw nilang mabawasan or ayaw talaga nilang kunin yung responsibilidad na yun dahil alam nila pagdating sila rin mahihirapan sa totoo lang. Base sa aking karanasan base sa aking karanasan, yung magulang ko nagkasakit, walang-wala ako, 'di ba? Yung kasi parang ganun. May di naman ako walang-wala, may pera ako. Maumano talaga, yung pera mo itinatabi na iniingat-ingatan mo, mahuhugot once na magkasakit ang mga magulang mo. Yun ang nakikita kong dahilan kung bakit nangangatwiran sila na hindi obligasyon ng mga anak yan. Ang nakikita kong dahilan yan talaga, pera, pinansyal. Kasi sa oras na magkaroon ng sakit ang mga magulang, yung mga pera mo na yan, mga tinatabi-tabi na yan, na meron ka pinaghahandaan para dyan, mapupunta rin sa magulang mo. Diba? Yung pag-aalaga na lang, kakain niya ng maraming panahon, oras mo. Diba? Kung ikaw may trabaho, mawala yung focus mo sa trabaho mo. Diba? Parang yun ang dahilan kung bakit ang mga anak nangangatwiran na hindi obligasyon ng mga anak yon. Ay, sampal yun sa mga magulang kapag sinabi mo yan. Binastos mo na rin sila. Dapat na simula pa lang, binastos mo na sila para hindi ka na pinalaki ng ganyan ng mga magulang mo. Yun po yung katotohanan, ha? Ito yan. Tapos meron pa ako na nababasa na nag-comment na mga magulang na. Sinasabi nila na, ako hindi ko inuobliga yung aking anak para ako'y alagaan or gantihan. Huwag kayo makasalita ng tapos. Totoo lang po, mahirap po magsalita ng tapos dyan. Tumatanda kayo, humihina tayo. Tayo mga magulang, tumatanda at humihina. Baka nga pagbuhat ng isang basong tubig, hindi na kayang gawin. Kaya huwag niyong huwag niyong itolerate yung ganyang katuwiran. Dahil hindi naman tayo mga ibang lahi, tayo mga Pilipino. Ang kultura natin, di ba? Alam naman natin, pagdating sa pamilya, tayo yung mga Pilipino. Kaya wag nating yung alisin yung kultura natin na ganong klase na ganun talaga yung kultura natin. Halimbawa na lang, ito, pag inalis na yung kultura natin, yung pamamalo sa bata, di ba? Kahit na sa Biblia din yan, paluin mo ang iyong anak. Tandaan ng pagdidisiplina. Anong ginawa ninyo? Hindi mo na pwedeng saktan ng mga kabataan niya. Anong meron niya sa kabataan niya yun? Ang titigas ng ulo, sangkot sa mga krimen dahil kawalan ng disiplina. Ang pagpalo, di mo nang papatayan yan. Hindi naman, diba sinasabi, hindi naman mamamatay sa palo yung anak mo. Hindi maliban na lang kung talagang gagaritohin mo lang, garotehin mo ng gusto. Pwede pa siguro lalatigo. Ikaw mamatay nyo, o tatagayin mo, paluin mo 2x2, pwede yun. Pero papaluin mo lang bilang isang pagtanda ng disiplina, hindi naman ikaw mamatay yun. Diba? Parang ganun. Diba? Sa mga anak, obligasyon natin alagaan yan. Kasi kung ikaw naman ay magkasakit na anak ka, okay, may pera ka, gamitin mo yung pera mo. Sino bang tutulong sa iyo? Sino yung unang-unang tutulong sa iyo kapag kayo nagkasakit na mga anak? Di ba mga magulang din? Dahil ang mga magulang, tandaan niyo po ito, hindi kayang tiisin ng mga magulang na ang kanilang mga anak ay nagdurusa o naghihirap. Tapos bibigay nyo ng katwiran na hindi obligasyon. Di ba? Wala kayong konsiderasyon o wala kayong konsensya para sabihin sa mga magulang nyo na inalagaan kayo ng mahabang panahon, pinag-aral kayo, pinakain kayo ng mahabang panahon, tapos ngayon may trabaho na kayo, mahina na sila, wala na silang kakayahang magtrabaho para sa sarili nila, at sabihin nyo, hindi nyo sila obligasyon. Tandaan ninyo, tatanda rin kayo, mag-aasawa kayo, magpapamilya kayo, at tatanda rin kayo. At balang araw, kung ganyan ang katuwiran ninyo, yung mga anak ninyo magiging ganyan din katuwiran, paano na lang?
Kung mga nasa edad 40 pa lang, inutil ka na. May karamdaman ka na. Tapos sabihin sa'yo ng anak, harap, hindi namin obligasyon, itapon namin yan sa ilog. Di ba masakit yun? Tandaan po natin ang aral ng Diyos. Tandaan po natin yan. Ang pagmamahal sa magulang ay kinalulugdan niya ng Diyos. Kung hindi mo iniintindi ang mga sinasabi ng ibang tao patungkol sa mga magulang, gawin mo to para sa magulang mo, intindihin mo yung salita ng Diyos. Dahil tandaan nyo, ang mga taong mapagmahal sa mga magulang ay may ginhawang kapalit yan. Pagagandahin niya ang buhay mo. Ganun yan. Mahalin natin, irespeto natin ang magulang. Diba? Kaya dapat bigyan natin sila ng konting panahon para alagaan, gantihan natin kung sila yung mga nangangailangan, bigyan natin sila, abutan natin sila kung sila yung nangangailangan. Baka malay mo, di ba? Naglalambing lang ang magulang ninyo. Nakakalungkot nga, no? May nakakita ako sa social media na sinasaktan nila ang mga magulang nila, pinapalayas nila sa kanilang bahay. Yung mga walang kwentang anak. Kaya sana huwag tayong gano'n. Huwag nyo gayahin yung mga nakikita ninyo. Hindi tayo mga ibang lahi, tayo mga Pilipino pagdating sa pamilya. Diba? Kaya please lang, mahalin yung mga magulang ninyo. Yun lang.